Good morning mga commander. YSH tutorial part 2 tayo, no. Dito may nakalaban tayong global pani na balagbag. Si number 1. Lagi na rin natin nakakalaban yan, si Bittersweet. Philippines Angela, tapos si Alps, no. Saka si Bars, nakakalaban na rin natin ng mga yan. Shoutout sa inyo. Pag napanood nyo to, makikita nyo paano ko kayo dinulog. Joke lang. So, simulan na natin, no? Dito, mag-stock lang tayo ng heroes natin. Kung nanalo tayo, bebenta natin yung lahat para maging 20 gold. Since hindi tayo nanalo, stock lang ulit tayo ng heroes. Ayan yung starting na ginagawa natin. No, makakuha tayo ng 20 gold kasi may interest siya na 4 gold. Tapos kapag loose click ka, no, meron din niyang bonus. So kaya okay lang na manggaling ka sa bottom. Pag nanggaling ka sa bottom, makakakuha ka ng core heroes. Dito Freya yung nakuha natin core heroes. So ilaline up natin. Pwedeng Saber Weapon Master. Okay naman pag nakakuha tayo ng Stargazer, Saber Stargazer. Pero from time to time, line up natin, update natin. So dito, nag-ano ako ng Alucard. Luminexus, sayang, hindi naging scavenger. So ito yung starting lineup natin. Tapos, so pinakamahalaga dito, yung pagpili ng power card. No. So dito, magre-refresh ka. No. Piliin mo yung best. Mas maganda yung may XP o kaya gold. Kasi dito paunahan tayo mag level 9. Ang dami natin gold, 60. So kapag nakuha nyo pala to yung bolt upgrade, no, kailangan 40 yung titulo nyo dito para yung interest 8 gold. So para ka nang mayroong dalawang 4 gold plus hero nun. Huwag nyo siyang ipapalo ng 40. Pwede ka mag-refresh, pwede ka mag-upgrade, pero computein mo dapat laging 40 yung may iwan para makalamang ka. Balagbag yung pani, oh. Balagbag din yan si Pool. Balagbag yan, no. Lagi natin nakatapat yan, eh. Dito Saber, no. Susunod naman dyan, mabilis lang naman ng round. So pag round 3 na tayo, yung mga power card, ito yung pinakadalas ko usong power card. So kailangan yung power card na makukuha mo, pag-iisipan mo boto, depende sa lineup mo. Ayan, nagalit si Huge, nalusaw, eh. Oh. Second runner up daw tayo, hindi tayo papayag, no? Baka wise ito. Bottom lane ulit tayo, no? Papansin nyo yung mga nagtatop 1, sila yung mga nanggagaling sa bottom kasi nakakakuha tayo dyan ng mga game changer, eh. Kaya yung strategy ko talaga sa una, sacrifice yung health na 20 HP, pero ang kapalit naman yung economy, sustain, game changer, maayos na line up, marami siyang advantage. Ang disadvantage niya, kapag ka yung go card mo, yung power card mo sa Yusong ay hindi binigay sa'yo, o yung kaya yung power card mo hindi suitable dun sa lineup na binibuild mo, so pero hindi ka naman dun mababagsak sa top 4, kaya okay lang.
So, lagi natin goal mag top 1. So, para mag top 1 ka, kailangan, para tayong bida sa pelikula na, magpapabugbog sa umpisa. Pero kapag nagalit na, ilalabas na natin yung ating tinatagong mga secret skills. Ayan. Nakakuha din tayo dito ng bruiser. So, ganda nan. Best yan para kay Freya. No? Ay, hindi pala bruiser. Ayun, may bruiser nga tayo. Pwede natin yan ipalit sa Freya kasi nagdo-double yung hit ng passive ng bruiser. 15% extra basic attack. Tapos, 10% chance to hit twice. Pag dumoble yan, putok ang ulo ng kalaban, no? So, dito, diba, galing tayo sa bottom. Pero ngayon, dahil nga bida tayo dito, yan, malapit na natin mapatwista yung Freya, no? So, dito, nag-hold muna ako ng pera, eh. Hindi ko muna binibili yung ibang mga lineup. Puro pang saver muna tayo. Inahaano natin yung Freya. Tapos, reserve ng heroes ng Guinevere. Kasi, katapat natin dito, si Alds, naka Guinevere main siya. Since may Guinevere, may bruiser na crystal na tayo, no? Dalawa yung purpose nun. Una, maharangan natin makapagpatwister yung kanya, no? Saka yung Chu, kinuha natin yan, eh. Bruiser. No, maharangan natin yung mga katapat natin. Dito naman yung dalawa pareha sila ng lineup. So, yun yung goal natin. Yeah, last one yung global panning. Pero hindi niya tayo kaya, eh, no? Sumuko siya, eh. Sobrang lakas natin maglaro, eh, no? So, yan. Di ba? Ganun lang, guys. Follow for more.